Pagpalain nawa kayo ng Diyos saan dako man kayo naroon. Ito po ay ang aking reaction video dito sa itong nakikita ninyong lalaki na ito, na ang kanyang pinagbabasihan ay Biblia lamang. Excuse me. Biblia lamang ang kanyang pinagbabasihan. Sige, tingnan nga natin kung talagang Biblia lang o dumadampot lang ito ng talata sa Biblia. Ang kanyang sinasagot na tanong ay kung anong relihiyon ang makapagliligtas sa tao. At ito ang kanyang kasagutan. Pakinggan natin. Ask ko lang anong religion makakapagligtas, help naman. I love this question. Please, hihingin ko ang 5 to 7 minutes ng buhay mo para panoorin ang buong video na to para malaman mo kung paano ka maliligtas. Maraming tao ang magbibigay sa iyo ng iba't ibang sagot. But I want you to remember this. It doesn't matter what I say or kung ano sabihin ng pastor, ng pare, ng church leader or kahit na simbahan man yan. What matter is what God says about it in His words. At yan ang titingnan natin ngayon. Una, sasagutin ko lang yung tanong mo, anong relihiyon ang makakapagligtas sa'yo? Wala. Walang kahit anong relihiyon ang makakapagligtas sa sino mang tao. Sasagutin ko yung sinasabi nitong lalaki na ito. Hindi ko kilala ito, nadaanan ko lang, pero hindi natin pwedeng palampasin ito. Sapagkat napakadelikado ang itinuturo ng taong ito. Nawawala ng kabuluhan ang pagpunta ni Kristo sa lupa, ang kanyang pagkapako sa krus, pagkamatay, pagkalibing at muling nabuhay. Si Kristo, sa Matthew 16:18, anong sinasabi? Malinaw na sinasabi, si Kristo mismo ang nagsasalita. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Baka siguro hindi mo naiintindihan. Sa mga English naman, Matthew 16:18, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yan ang sinasabi ni Kristo. Sa pagpapatuloy, kung titingnan natin sa aklat ng unang Korinto 3:11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Walang ibang magtatayo ng kanyang iglesia kundi si Kristo. Kaya si Kristo ay nagtatag ng kanyang relihiyon. Anong relihiyon? Yung kanyang iglesia na tatawagin na iglesia ni Kristo. Bakit iglesia ni Kristo? Sapagkat siya ang nagtatag. Kung sino nagtatag, dapat sa kanya nakapangalan. Kaya, iglesia ni Kristo. Yun ang itinatag ni Kristo. At yun ang relihiyon na dapat pasukan ng mga tao para maligtas. Sa aklat ng Efeso 5:23, basahin natin. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang katawan. Anong katawan ang pinag-uusapan dito? Yung kanyang iglesia ang pinag-uusapan dito.
walang ibang iglesia. Nag-iisa lang ang itinatag ni Kristo. Yung kanyang itinatag talaga. Baka kung ano-anong iglesia ang iniisip ninyo. Sa Matthew 16:18, si Kristo ang nagtatag ng kanyang iglesia. Hindi yan pwedeng maputol na wala. Yan ay magpapatuloy magpakailan-kailanman hanggang sa katapusan ng lupa. Ibig kong sabihin, mula nang itinatag ni Kristo during first century, yung kanyang iglesia, nung 33 AD, Anno Domini, hanggang sa katapusan ng lupa, ang iglesia na itinatag ni Kristo ay hindi mawawala sapagkat yan ay ginagabayan ni Kristo. Hindi yan pwedeng maputol, mawala, o inusig, nawala, at muling itatatag sa kung saan-saan dako, lalo na yung nagtatag dito sa Pilipinas. Hindi yan ang iglesia na tinutukoy ko. Sana maunawaan mo. Karagdagan pa, sa aklat ng Kolosas 1:18, titingnan natin kung anong katawan ang pinag-uusapan dito. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Sana sa mga nakikinig, maliwanag ang aking kasagutan dito sa bata na ito. Sana'y mahanap ninyo ang tunay na iglesia na itinatag ni Kristo. Maglagay lang kayo ng comment doon sa talagang naghahanap ng totoong kaligtasan ng kanyang kaluluwa, at sasagutin ko yan sa mga susunod na video. Sasagutin ko yan isa-isa. Basta wag lang yun, alam ko naman yung tanong na walang kabuluhan. Yan ay hindi na dapat sagutin. Yung kailangan lang, yung essential para maligtas ang ating kaluluwa. Magtanong kayo ng seryoso, sasagutin ko. Maraming salamat sa inyo.